Hello mga kakwentuhan! Oras na naman para sa isang unique crime story experience. Itong special series na ito ay may titulong Solved or Unsolved, You Decide at the End, kung saan ilalatag ko sa inyo ang lahat ng mga teorya at mga ebidensyang nakalap ng mga otoridad at iba pang kasama sa kaso. At ikaw, ikaw, ang huhusga kung ang krimen na iyong mapapanood ay nalutas na ba o hindi. Siguraduhin panoorin hanggang dulo upang iyong malaman ang lahat ng magpapakumbinsi sa iyo ng maaaring konklusyon. Noong August 4, 1892, sa Fall River, Massachusetts, isang magkahalong pag-iyak at pagsigaw ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Ang pinanggagalingan ng pagtangis na ito ay si Lizzie Borden. Dahil ilang minuto lang ang nakalipas, kanyang natagpuan ang kanyang ama na si Andrew Borden. Durog ang ulo dahil sa paulit-ulit na pagpalakol sa kanya. Nakahiga sa kanyang paboritong sofa sa sala. Hindi nagtagal, isang babae ang dumamay sa kanya. Si Maggie, ang kanilang kasambahay, na bakas ang pagkagulat at labis na dalamhati sa kanyang nadatnan pagkatapos niyang bumaba sa sala galing sa kanyang kwarto sa itaas ng bahay, kung saan sinasabing siya ay nagsusubok na matulog. Napansin ni Maggie na kahit puno ng dugo at halos masira ang buong muka ni Andrew Borden, ito ay halatang natutulog nang siya ay patayin. Sa puntong ito, sinabihan ni Lizzie si Maggie na hanapin ang kanilang kapitbahay na doktor. Sa kasamaang palad, hindi nahanap ni Maggie ang sinasabing doktor, ngunit siya ay nagpasama sa isang kapitbahay upang matulungan sila. Sa kanilang pagdating, tinanong nila si Lizzie kung nasaan ang kanyang stepmother na si Abby Borden, at kung alam na ba nito ang nangyari sa kanyang asawa. Ang tugon ni Lizzie ay ang sumusunod. Maggie, ang alam ko nasa taas siya. Narinig ko siyang pumasok kanina. Umakyat ka nga sa taas at tingnan kung nandoon nga siya. At yun nga ang mismong ginawa ni Maggie at ng kanilang kapitbahay. Sa taas, sa loob ng guest bedroom, kanilang natagpuan ang duguang katawan ni Abby Borden, at kapareho ni Andrew Borden ay pinalakol din sa ulo hanggang mamatay. Ito ang misteryosong kwento ng Borden Axe Murders. Sa video natin ngayon, ating tutuklasin ang tunay na nakakalungkot at nakakakilabot na nangyari sa bahay sa gitna ng isang mayamang lungsod sa Massachusetts. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani, ang inyong storyteller ng mga nakakatakot, nakakataka at mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Kung katulad kitang mahilig sa mga misteryosong mga kwento, mag-subscribe na
para updated ka lagi sa ating weekly stories na hindi mo pwedeng palagpasin. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang pamilyang Borden ay mayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Si Andrew Borden ay isang matagumpay na negosyante, ngunit napakatipid at napakakuripot ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Nakatira siya kasama ang kanyang pangalawang asawa, si Abby, at ang kanyang dalawang anak na babae sa dati niyang asawa, sina Emma at Lizzie, sa isang maliit na bahay na walang modernong kagamitan tulad ng panloob na patubig. Sina Emma at Lizzie na parehong walang asawa at nasa kanilang 30s ay galit sa kanilang madrasta na pinaniniwalaan nilang naghahabol sa pera ng kanilang ama. Isa sa kanilang kinasasama ng loob ay ang tila walang pakialam na pagbibigay ng kanilang ama na si Andrew sa mga kamag-anak ng kanilang madrasta. Ilang bahay at mga properties ang sinasabing niregalo ni Andrew sa pamilya ni Abby, kabilang na ang isang magarbong bahay para sa kanyang kapatid na babae. Nais ding lumipat ng magkapatid na Lizzie at Emma sa isang mas modernong bahay, ngunit tumanggi ang kanilang ama. Sa umaga ng mga pagpatay, si Abby Borden ay umakyat sa itaas upang linisin ang guest bedroom. Sinabi ni Lizzie Borden na siya ay nasa bakuran noong panahong iyon, naghahanap ng bakal. Ang kasambahay na si Bridget Sullivan o Maggie ay nasa bahay din, nagpapahinga sa kanyang silid pagkatapos maghugas ng mga bintana. Bandang 9:30 ng umaga, may pumasok sa guest room at inatake si Abby Borden gamit ang palakol na tinamaan ng 19 na beses sa likod ng ulo. Agad siyang namatay at bumaksak ang kanyang katawan sa sahig. Makalipas ang ilang minuto, bandang 10:45 ng umaga, may pumasok sa sitting room kung saan nagsisiesta si Andrew Borden sa kanyang paboritong sopa at hinampas ng palakol si Andrew Borden na tinamaan ng 11 beses sa muka at ulo. Agad siyang namatay at bumaksak ang kanyang katawan sa sofa. Sinabi ni Lizzie Borden na nakarinig siya ng malakas na ingay at bumalik sa bahay kung saan natagpuan niya ang bangkay ng kanyang ama at sumigaw para sa kasambahay. Patakbong bumaba ang dalaga at nakita niya ang malagim na eksena. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas at inalerto ang mga kapitbahay upang tumawag ng pulis. Commercial break lang mga kakwentuhan. Huwag pong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga kakilakilabot at kahindik-hindik balahibong kwentuhan weekly. Okay, back to the video. Dumating ang mga pulis at hinalughog ang bahay, ngunit wala silang nakitang senyales ng break-in o away. Wala silang nakitang sandata ng pagpatay maliban sa isang palakol na nasa basement. Ngunit
wala itong dugo o buhok. Nakakita nga sila ng dugoang damit sa kwarto ni Lizzie, pero ang sabi niya, galing daw iyon sa menstrual period niya. Nakakita rin sila ng isang balde ng dugoang tubig at isang dugoang tela sa basement. Ngunit hindi nila ito sinuri ng mabuti. Hindi nila tinanong ng lubusan si Lizzie Borden at hindi rin nila tiningnan ang kanyang katawan kung may anumang sugat o mantsa ng dugo. Ipinagpalagay nila na siya ay inosente dahil siya ay isang kagalang-galang na babae at isang taong palasimba. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagsimulang magduda ang mga pulis kay Lizzie Borden. Nalaman nila na sinubukan niyang bumili ng lason sa isang botika noong araw bago ang mga pagpatay. Ngunit tinanggihan siya ng nagbibenta. Nalaman din nila na hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang madrasta. Napansin din nila na ang kanyang kwento ay hindi tugma at maraming kontradiksyon. Ilang beses niyang binago ang kanyang alibay at hindi niya maipaliwanag kung bakit wala siyang narinig o nakita sa mga pagpatay. Mukha rin siyang kalmado at composed, hindi tulad ng isang normal na tao na ngayon lang nakasaksi ng ganitong katatakutan. Si Lizzie Borden ay inaresto at kinasuhan ng pagpatay sa kanyang ama at madrasta. Ang kanyang paglilitis ay nagsimula noong June 5, 1893 at ito ay pinag-usapan ng marami. Ang media at ang publiko ay nahati sa kanyang pagkakasala o pagiging inosente. May mga taong naniniwala na siya ay isang cold-blooded killer na gustong magmana ng kayamanan ng kanyang ama at mamuhay ng marangya. Ang iba ay naniniwala na siya ay isang biktima ng isang kawalang hustisya at isang sexist society na hindi makatanggap ng isang malakas at independenteng babae. Ang ebidensya laban sa kanya ay halos circumstantial at batay sa sabi-sabi at haka-haka. Sinubukan ng prosecution na patunayan na marami siyang motibo, pagkakataon at paraan para gawin ang mga krimen. Sinubukan naman ng depensa na patunayan na mayroon siyang alibay, magandang karakter at walang pisikal na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa mga krimen. Ang paglilitis ay tumagal ng 2 linggo at ang mga hurado ay nag-deliberate lamang ng 1.5 oras. Bumalik sila na may hatol na inosente si Lizzie at siya ay napawalang sala sa lahat ng mga kaso. Lumabas siya ng courtroom ng isang malaya, ngunit nagdadalamhating babae. Siya ay iniwasan ng lipunan at ng press, na patuloy na nagdududa sa kanyang kawalang kasalanan at nagkalat ng mga tsismis tungkol sa kanya. Siya at ang kanyang kapatid na si Emma ay lumipat sa isang bagong bahay sa isang mas magandang lungsod.
ngunit namuhay sila sa takot at pag-iisa. Sa huli ay nagkaroon sila ng pagtatalo at mula noon ay hindi na muling nag-usap. Namatay si Lizzie Borden sa pneumonia noong June 1, 1927 sa edad na 66 na taong gulang. Inilibing siya sa tabi ng kanyang ama at ina sa memorial plot ng kanilang pamilya. Oras na mga kakwentuhan para magdesisyon. Pagnilay-nilayan ang mga ebidensya. Suriing mabuti ang mga pangyayari sa pagpatay ayon sa investigasyon ng mga otoridad. At sagutin ang tanong, ang karumal-dumal ba na krimen ng pagpalakol sa prominenteng mag-asawa na sina Andrew at Abby Borden ay solved o unsolved? Bibigyan kita ng 1 minuto para magdesisyon. Maaari mo ring i-pause ang video na ito at balikan ng mga pangyayari upang iyong mapag-isipan ng mabuti ang iyong final answer. Ang krimen na naganap sa mga Borden ay nananatiling unsolved hanggang ngayon. Walang sino man ang kinasuhan o nahatulan para sa mga krimen. Maraming mga teorya at haka-haka tungkol sa kung sino ang tunay na pumatay at kung ano ang motibo. May mga nagmungkahi na ang kasambahay ang totoong salarin dahil sa galit sa kanyang pamilyang pinagtatrabahuhan. Ang ilang mga tao naman ay nagmungkahi na ito ay isang kamag-anak, isang kaibigan, isang kasintahan o isang estranghero na nagkaroon ng sama ng loob o dahil sa kasakiman. Ang ilang mga tao ay nagmungkahi na ito nga ay si Lizzie Borden na maaaring baliw, inabuso o isang manipulator. Ngunit walang nakakaalam ng tiyak at ang katotohanan ay maaaring hindi na malaman kailanman. Lizzie Borden took a nurse, gave her mother 40 work. When she saw what she had done, gave her father 41. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilig.